tagapakinig ang mga tunay na mga bagay-bagay. Facts, truth lamang ang ating mga kailangan. Sabagat, Puso ko sa bayan ko. at sa loob po lamang ng ilang sandali, second hour ng ating palatuntunan, impeachment of Sara Duterte is dead. Impeachment of Sara Duterte is dead. Bakit? Sabagat ang mga senador, ang priorities ng most of the senators ay ang kanilang political future at ang kapangyarihan na dala ng politika sa kanila. Ang isa lamang na magandang bagay dito, Sara is going to jail. Sa ating insights, Sinig ng Pilipino para sa Pilipino. pakinggan natin ang susunod na bahagi, mga kapitbahay. Ito ang ating public service. Public service. Ugnayan natin para sa katotohanan, para sa ating taong bayan ng inyong malaman. Ugnayan, pakinggan. Dito lamang yan sa ating palatuntunan tuwing araw ng Sabado. Saturday Live. At kagapay po ang inyong abang lingkod, hindi nagbabago. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. 61 taon ang paglilingkod sa bayan, paghahatid sa inyo ng katotohanan sa ating insights. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Kagaya ng nasabi ko kanina, mga kapitbahay, ang issue natin today ay bumubulwak sa katotohanan. Masaklap, masakit sa kalooban, pero tanggapin natin na kapag hindi nagbago at ang lakas ng perang umiikot dito ay hindi maisasantabi at ang liderato ng Senado ay hindi mababago at ang pagkabulag, pepe at bingi ng marami sa mga senador natin ay mananatili, ang impeachment ni Sara Duterte is dead. Huwag na kayong umasa. Hanggang ang mga senador natin riyan, ang priorities ay ang kanilang political future, ang pamamayagpag ng kanilang dynastiya, at ang kapangyarihang dala nito, talo ang katarungan dito, talo ang taong bayan. Ang isang pag-asa na lamang natin dito, ang katotohanan. Sara will go to jail. Maghihimas ito ng rehas sa loob ng bilangguan. Pag-usapan natin kung paano ang bagay na ito ay magaganap. Ito po ay talamak na issue ngayon. In fact, ang ating mga iba't ibang samahan sa bansa ay kumikilos ngayon. Merong nakatakdang idaos na rally ng mga pinagsanib ng mga kababayan natin upang maipaabot sa taong bayan ang kahalagahan ng impeachment ni Sara Duterte. Napilit na pinapatay ng mga kaalyado ng Vice Presidente sa Senado, sabagat ang anumang pagdaraos ng impeachment proceeding sa Senado ay maghuhubad sa katotohanan ng mga kasalanan ni Sara Duterte. Maghuhubad sa katotohanan at ang mata ng taong bayan ay mamumulat at nanganganib na yung mga pepe, mga bulag at saka mga bingi ay tuluyan ng mabuksan sa liwanag.
Sa kumpirmasyon ng PSA, 405 sa 677 ng mga pangalan sa resibo kung saan ginamit ang confidential funds ng Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte ang walang records sa kanilang database. Ito ang inihayag ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson Manila 3rd District Representative Joel Chua. Tayo po ay sumulat upang isumite ang 677 pang pangalan na nakalagay sa acknowledgement receipt ng DepEd. Tayo po ay binigyan ng tugon ng Philippine Statistics Office dated December 8, 2024 at dito sinasabi na out of 677 individuals, 405 o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. Bukod dito, ilan pang umano'y irregularidad sa mga resibo ng confidential funds ang nasilip ng House panel. Kabilang na ang mga resibong may recipient na Alice Crescencio, isang pangalang may magkakaibang pirma at nilagdaan umano sa iba't ibang lokasyon. Similar to our friend Kokoy Villamin, Mr. Chair, there were 3 different signatures. Kapansin-pansin din po rito, Mr. Chair, na si Miss Alice, apparently, according to these ARs, were in different parts of the Philippines. Pinirman niya, nung una, nasa Pasay City siya. Pangalawa, pumirma siya, nasa Iligan City, sa Mindanao. At doon po sa aking probinsya, sa Lanao del Sur. Pumirma din ho siya doon. Baka nandun di siya according to the acknowledgement receipt. Gayun din ang mga resibong may recipients na ang pangalan ay Sally at Sheila. Magkaibang pangalan pero tila iisa ang pirma. These are 2 different persons, Mr. Chair, from 2 different addresses. However, they have the exact same signature with exact same strokes. At baka isang tintang ballpen ang ginamit, Mr. Chair. Sinilip din ng resibong ang recipient ay isang Milky Sequoia. The 2 acknowledgement receipts, both in the name of Milky Sequoia, both had done on the same day. Same po pinirmahan on the same day, same address in Zambales, and using the same pen. However, have totally different signatures. Nasa 2,000 recipients naman ng confidential funds ng OVP ang hinihintay pa ang resulta ng PSA verification. Yan ang mga ikinatatakot na mga senador, kagaya ni Bongo. By the way, si Bongo ang executioner ni Mr. Rodrigo Duterte. Sa lahat ng mga balakin nito, mga EJK, Bongo. Naandyan si Ronald Batu de la Rosa. Naandyan si Robin Padilla. Ang bobo na sabit ng sabit lamang, mapaitaas lang ang kanyang pangalan. Ito ang mga facts. Ito ang mga katotohanan na pinipigilan ngayon ng mga senador headed by Chris Escudero na mahantad sa taong bayan sa takot ng mga ito. Na baka yung mga bulag, mga pepe at saka mga benge na sumusunod sa laylayan ni Sara ay maliwanagan na. Malaman nila ang katotohanan na kapag binusisi sa impeachment court, talagang nakaririmarim ang records na ito. Kaya sa nakalipas na mga buwan, halatang halata naman kahit na sanggol na bagong silang, makikita nito ang mga ebidensyang patuloy na inaantala ng Senado ang pagdinig sa kaso ng impeachment kay Sara. Lousy excuses, delaying tactics. Bakit? Sapagat delikado ang buhay ni Sara Duterte na maaga siyang maghihimas ng harang na bakal sa kanyang kulungan. Bakit? Pakinggan natin. Pusod ng mga isinagawang pagdinig ng House panel, pinalutan ng mga miyembro nito ang mga potensyal na legal liabilities na may kaugnay sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd sa ilalim ni VP Duterte. Kabilang na ang technical malversation, falsification of public documents, perjury, bribery, plunder at corruption of public officials. Kaya naman, walang pwedeng presumption kundi binulsa nila SDOs Acosta at Edward Farda along with other employees and key officials of the OVP and DepEd ang confidential funds ng ating taong bayan. May mga empleyado sa DepEd na tumanggap ng white envelopes in the same period
within the confidential funds for DepEd were released. Hindi po ba hinala yan? And you can see from the screen, OVP executive admits, inamin, handing cash envelopes to DepEd officials. Yan ang mga ikinatatakot ng mga pro-Duterte senators na araw-araw mahantad sa mata ng taong bayan. Sabagat sino man ang makakakita nito ng araw-araw sa lahat ng media, radyo, television, periodiko, social media, YouTube, Facebook, Instagram, makikita nila ang mga karumal-dumal na mga krimen laban sa mga Pilipinong mamamayan. Kaya lahat na ng mga delaying tactics ginagawa ng mga senador na ito. To the extent na nais nilang ibasura, Bongo, naandyan pa si Marcoleta. Kumbaga extreme, yung may utak at saka yung walang laman ng utak, Robin Padilla, nandiyan sila nagkakaisa. Kasama pa nito ang nangungunyapit sa politika na si Amy Marcos. Ngayon, kung ito po ay maituloy ang impeachment na ito, makikita ang dumi ng laylayan ng palda ni Sara Duterte. Kung hindi matutuloy, at sabi ko na nga sa inyo kanina, malaking malaki ang kadiliman na nakikita ko rito personal na ang impeachment ni Sara ay patay na. At kung ito ay magkakaroon ng katotohanan, mga kababayan ko, may mga kaso na dapat kayong saliksikin. Mga kasong dapat iharap sa husgado laban sa mga senador na ito. Sa mga senador mismo. Hindi lang kay Sara Duterte. A question of constitutional and procedural limitations hampered. Sadya na pinigil nitong mga senador na ito. At dahilan dyan, sila mismo ay may mga pananagutan sa batas. Yan ay isang uri rin ng treason o kataksilan sa taong bayan. Lahat na ng uri ng kanilang pagpigil ay ginagawa na. Naandyan ang question ng constitutionality daw ng procedure na isinagawa ng Congress dito sa pagsasangat at pagbuo ng impeachment. Naandyan ang debate tungkol dito sa continuing body na yung kongresong kalalampas lamang dahilan sa eleksyon ng Mayo ay iba kaysa sa mga bagong setup na mga senador ngayon. Naandyan ang mga pag-question nila sa impeachment articles na nilabag daw ng Kongreso sa kanilang proseso. Dito tandaan ninyo mga kababayan ng lahat ng mga ginagawa ng mga ito, maliwanag, a lousy excuse, a lousy delaying tactic. Tandaan ninyo itong mga pangalan po ng ibang mga senador na hindi kasama rito sa mga bulag na sumasalag sa lahat ng mga kaso sa impeachment ni Sara Duterte. Pasalamat tayo at meron pang mga may bukas kaisipan na ilang mga senador. Dito sa issue ng impeachment, nandiyan si Nancy Binay, nandiyan si Gatchalian, nandiyan si Coco Pimentel, nandiyan si Grace Poe, and very especially si Risa Hontiveros. Ang mga ito ang nais ituloy ang impeachment para marinig ng taong bayan. Ito ang mga taong hindi kumikilala sa mga mabababaw na mga pagdadahilan ng mga senador na bulag, pepe at bingi. Natapos na daw ang mga termino ng panahon na inilaan sa proseso ng impeachment.
Marami ho ang mga mauutak sa constitutional issues ang sumasalungat sa ginagawang ito ng Senado ngayon. Makikita naman ninyong maliwanag. Headed by Chess Escudero, lahat na ng uri ng paghadlang ay kanyang ginawa. Simula roon sa katagang forthwith, kahit na kindergarten siguro dito sa Amerika, pag tinanong mo, what is forthwith? Alam nila. Pero hindi alam yan ng Batikan at di kampanilyang politiko. Hindi abogado, sabagat hindi ko nakita pang nag-defense ito ng kaso sa korte. Chis Escudero. Nakapag-aral pa man din dito sa Amerika. Chis Escudero. Pero hindi niya maliwanagan ang issue ng forthwith. Mismo salamat tayo at meron pa tayong mga constitutionalists. Meron pa tayong mga magagaling sa saligang batas na bahagi mismo, parte mismo, kasama mismo sa bumalangkas na 1987 Constitution. At sa kanilang mga pananaw maliwanag, ang adikain ng mga pro-Duterte senators na ibasura ang impeachment ni Sara Duterte. Mismo na isa sa mga bahagi ng 1987 Constitution, isa sa mga bumalangkas nito, constitutionalist, nagsabi na hindi na questionable kung itutuloy o hindi ang impeachment habang si Chis Escudero ang Senate President nito. For whatever reason, baka may konsiderasyon ng pera o konsiderasyon ng political certainty sa ilalim ng palda ni Sara Duterte, kaya kaagapay si Chis Escudero sa paghadlang sa pagtuloy ng impeachment kay Sara. Mismo ang pamunuan ng National Citizens Movement for Free Elections, mismo ang pamunuan ng Truthful Elections, mismo ang pamunuan ng Constitutional Assembly, mismo ang pamunuan ng samahan ng mga konstitusyonalista, nagsasabi, maliwanag na hinahadlangan ng Senado ang impeachment. Pakinggan natin ang constitutionalist si Christian Monsod. Ano ang kanyang sinabi tungkol sa issue na ito ng mga senador? Na there's an obvious attempt to delay the proceedings and possibly even stop it. Yung articles of impeachment are already transmitted ng House, pinadala na sa Senate on February 5. Ang unang excuse na kinamit nila, they were on recess. Tapos next is, campaign period na sa election. So it cannot be done before elections. And then after that, in-schedule nila for June 2. And then they postponed it again to June 11. There is, merong the steps they're taking to delay or derail yung impeachment case. Kaya nga, it's obvious na there is an attempt to delay and hopefully by them to derail yung impeachment process. This is a guess, no? Para sa tingin ko, they don't like the trial to proceed kasi pag pinisent ng prosecution yung evidence at saka yung charges and the evidence for it, baka magulat ang tao doon, no? Na ba ganun pala si Vice President. First of all, Exactly. yung assassination, and then there is the question of funds that cannot be explained. About 600 million, ayaw nila na ma-discuss publicly lahat ng charges against Vice President. Tapos, there's always the question of when the Vice President said, let us umpisahan na natin ang bloodbath. Ano ibig sabihin? Baka meron siyang pabalikin, no, yung panlaban. Listahan siya ng mga tao na sabihin niya na, bakit ako lang ang ganyan? Napili yung ma-impeach. Ito yung mga ibang taong binursa. So there are people who may not like the proceedings to take place because of the information that the people will get from the presentation of the prosecutor. Yan, maliwanag ang sabi ni Mr. Christian Monsod.
Kasama siya sa bumalangkas ng 87 Constitution, by the way. Bloodbath, yun ang panakot ni Sara Duterte. Kaya maraming mga senador yan, kasama na si Amy Marcos na humihingi ng proteksyon kay Sara Duterte. Kaya laging nakakabit sa laylayan ni Sara, nandoon na naman sa The Hague. Kasama si Sara. Gawaan ng marami itong pananagutan sa buhay at maraming pananagutan sa mga Pilipino. Bloodbath, ang panakot ni Sara Duterte. Yun ang ikinatakot din ng maraming mga senador natin. Ano ang mga kinasasangkutan ng mga senador na ito? Remember, meron tayong PDAF, meron tayong AKAP, meron tayong kung ano-ano. Magkakaano ang kinita rin ng mga ito. Kaya sabi ni Sara Duterte, bakit ako lang? Kung merong mga kung ano-anong mga chichiriya, mga dilatang pangalan ng nasa aking confidential fund, baka meron din silang mga dilata. Yun ang mga ikinatatakot nito. Subalit sa kabila nito, impeachment must go on. Sa ngayon, it is dead. Pero sabi ni Congresswoman Jerville Jinky Luiso ng Batangas, hindi pa. Sabagat marami pa tayong mapanghahawakan na bagay na dapat malaman ng taong bayan. Especially the framers of the 1987 Constitution. Sabi ko, we are so blessed sapagkat kasama pa natin dito sa mundo sumulat Constitution. No? Kasi ang pinag-uusapan lagi is ano ba ang sinasabi ng saligang batas. No? As a matter of fact, for me, there is no need to interpret because that is very clear. There is no option to dismiss. Ang sinasabi lang po ng saligang batas is to try and to decide. By decision, it means that there has to be a full-blown trial. Nagsalita na po yung mismong chairman, si Attorney Christian Monsod, Attorney Rene Sarmientos, Retired Justice Adolf Ascuna na mga umupo bilang framers ng 1987 Constitution. So, whether we base it on the letters or on the intention/spirit of the 1987 Constitution, isa lang po ang sinasabi ng lahat. We have to proceed to trial and there is no option to dismiss the impeachment complaint. At sabi ko nga, there is nothing more supreme than the Philippine Constitution sapagkat ang bumalangkas mismo nito ay ang sambayan ng Pilipino through the 1987 Constitution. Unlike other laws na ang gumawa ay ang Kongreso, ang lower house at ang upper house, iba itong 1987 Constitution. There's a Constitutional Commission who represents all the Filipino people in drafting, framing, and enacting this 1987 Constitution. As a matter of fact, this was even subjected to a plebiscite. Pinagtibay pa sa pamamagitan ng pagsang-ayon ng sambayan ng Pilipino dito sa ating saligang batas. The mandate, therefore, directly comes from the sovereign people, and I think we have no other option but to follow the mandate of the Constitution. Yan ang maluwag na kaisipan ng isang tunay na mamamayang Pilipino. There is a mandate that we followed. Kaya lamang ang mga senador natin, there is my political future that I have to follow. My political family dynasty is at stake. Bloodbath, sabi ni Sara Duterte. Kaya yung mga senador na ito na may dala-dala ring mga anomalya sa likod, natakot, the fear of retaliation from Sara Duterte. Natakot ang mga senador na ito. Bongo, tandaan ninyo lahat ng krimen ng AJK na andyan ang pangalan niya. Ronald Bato de la Rosa. Robin Padilla, walang laman ng utak, kaya kabit ng kabit ng kabit ng kabit kung kahit kanino. And of course, Amy Marcos, wala na siyang mapuntahan, isinusuka siya ng kanyang pamilya. Kaya nandiyan siya kay Sara. Anong ibig natin sabihin? Ito political divisions and instability ng mga politicians. Ano ang ibig nating sabihin dito?
tinitingnan itong mga senador na ito, itong mga nabanggit kong ito, Marcoleta for example. Tingnan natin, ano yung result ng survey na pinalabas natin dyan? Sabi nitong fake survey, number 1, Sara Duterte for 2028. Yun, tandaan ninyo ang petsa, 2028. Yun ang dahilan nitong mga senador na ito. 2028 elections. Teka, ang rating ni Sara mas magaling daw kaysa kay Bongbong Marcos eh. Dito tayo kay Sara. Wag muna yung impeachment sa baka 2028, 3 years from now. May election tayo eh. Kung hindi tayo kakapit sa laylayan ni Sara, talo tayo sa 2028. Yun. Political security nitong mga senador na ito. Takot sila sa tinatawag nating fear of retaliation. Baka pag hindi tayo sumabit kay Sara, wala tayo sa 2028 elections. Yung aming political dynasty masisira. Yung imahe namin sa 2028 mawawasak. Prioritizing the political ambitions of these senators. Yun ang nasa top of the mind nitong mga senador na ito. Yun din ang problema kung bakit ang Pilipinas ay hindi umaasenso eh. Gawa ng dynasticism ng mga pamilya, protectionism, kagaya nitong nangyayari dito sa impeachment. Hindi kayo kasama rito sa issue na ito eh. Kayo, Juan de la Cruz, Juana de la Cruz, tax-paying people of the Republic of the Philippines, hindi kayo kasama. Kayo ay mga material objects lamang sa mata ng mga politiko na ito. Na pagpanahon ng eleksyon, bubusbusan lamang kayo ng isang salop na bigas, ayos na ang buto-buto. Impeachment, wala yun. Lahat naman tayo mandurugas, lahat naman tayo ay mga korapto eh. Yun ang panakot ni Sara. Bloodbath talaga tayo sa baka tayong lahat ay mga mandurugas. Yun ang dahilan nito mga senador na ito. Wala na ng ibang kapitbahay. Kahit anong tuligsa ang gawin ninyo, wala na, patay na ang impeachment ni Sara. Salamat at meron tayong ilang mga politiko na nakakakita pa sa kaliwang mata ng liwanag ng katotohanan. Ano ang sabi nitong si Tito Soto, dating Senate President? Ano ang sabi ni Ronald Llamas na nakikita ninyong madalas diyan sa YouTube? Ano ang sabi nila tungkol dito sa issue na ito? Anti-people senators ang mga ito. Anti-people. Abay, kanya-kanyang tayo Kanya-kanya tayo yung mga judges. Ginawa nilang parang legislative body na magulo. Hindi naman ganun dapat ang pagpatak na session eh. Usually, ang senador dapat nagpapaalam sa majority leader. Ang majority leader na nagsasabi sa Senate President kung sino i-recognize. So yung Senate President, hindi basta-basta nagre-recognize ng kung sino-sino tumatayo. It should be the majority leader na tinatanong niya. Pero isa nabubuyo ng, sagutin mo. Pagka gano'n, mawawala ng gana tao sa inyo. Nasaan ang decorum? Nasaan ang rules and wala na yan, pare ko. Wala na yan. Practically dismissed na ito. Although dinedenay ng presiding judge, dinedenay ng Senate President. Eh di mag-deny na siya na mag-deny. Practically yun ang suma. Dahil gusto nila i-soften for their own image, for their own political calculation. Ayaw nila magalit sa kanya. Yung 88% na gustong matuloy yung trial. Practically dismissed na ito. Hindi natin alam kung anong motivation niya. Pero sa akin, bago pa yung political motivation mo to maintain your office, bago pa yung political motivation mo for higher office in the future, isipin mo muna yung trabaho mo under the Constitution. That is part of your sworn oath as a Senate President, no? At kung may aspiration pa siya for higher office in the future, I'd like to call on the public. Ngayon pa lang, nananawagan na ako na hindi na dapat siyang na-elect sa public office. Diba? Sawang-sawa na tayo. Sawang-sawa na tayo na personality-based politics.
Personality-based ang hustisya, personality-based ang pananagutan, personality-based ang accountability. We have to make sure that our institutions are working, are strong enough. Yan ang tinig po ng ating mga pinagpipitagan ng mga leaders. Kaya lamang naririnig kaya ito ng mga kanto boys natin, ng mga gangsters natin, ng mga hoodlums natin at mga killers natin dyan sa Senado? I doubt. Birds of the same feather. Sabi nila, birds of the same feather, narinig ko na naman ang tinig ni Miriam Defensor. Lahat pala tayo honest. Why is the Philippines often, or if not all the time, why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world? Yan, sagutin niyo ako niyan. Nagpapakalinis kayo? Aba kung malinis pala ang mga opisyalis natin at malinis pala sa buong bansa, bakit palagi tayong nililista ng Transparency International as one of the most corrupt countries in the world? Magtitinginan tayo? Sino kaya dito? Tumigil na kayo ng kapapangkapangkapan niyo, mga artista. Taong bayan, kayo ang magtestigo. That is a problem with this country. We're all for honest government, and yet the world condemns us as one of the most corrupt countries in the world. That's why it is difficult to win in any international election, in any international campaign, because the Philippines, among others, has a reputation of being a corrupt country. Panginoon, bigyan mo ako ng sapang buhay at imbestigahin ko lahat, isa-isa, dito sa Senado at sa House of Representatives. Tignan natin. Bloodbath! Yun ang panakot ni Sara Duterte. In fact, tinutukoy niya pa rin dito ang inyong presidente ngayon. Kaya kung magkakaminsan, pangit yung pare-pareho kayo ng lipad eh. Anti-people, laban sa taong bayan, ang tingin kay Juan de la Cruz isang material na bagay lamang na kailangan lamang nila kapag panahon ng eleksyon. Sayang ang Pilipinas. No accountability, Bakit ko no nasabi criminal justice. Basahin niyo yung kaso niya sa United States of America. Hindi ka pala marunong. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. No joke. No joke. Kaya ang ating pag-uusapan natin mamaya, merong dapat tayong tandaan, pakinggan lang ninyo yung mga tinig na yan, sapagkat pag-uusapan natin ang parte nating mga mamamayan. Wala na tayong maaasahan sa Senado. Majority ng mga senador na ito either nabayaran, bulag, pepe at mga bingi, o may tali sa leeg. Bloodbath ang panakot ni Sara Duterte. Fear of retaliation from Sara Duterte. Kaya itong ating mga senador, okay na po, anong gusto ninyo? Punta kami sa Hague, okay? Bloodbath kasi Dahilan dito, kawawang taong bayan. Ang mga naandyaang mga nasa pwesto ninyo, walang accountability. Walang nakikitang pananagutan sa inyo. Walang katarungan na nakikita na naisipairal sa taong bayan. Nothing. Injustice, ordinaryo na yan Erosion of public trust, baliwala yan. Wala tayo na mga erosion na yan. Hindi natin nire-respeto ng erosion na yan. Wala yan. Nakasanayan na natin ito. Simula noong magdeklara ng martial law, simula kay old Mr. Marcos, hanggang ngayon, lalong lumala ang problema ng korupsyon diyan sa bansa. At ang Senado ang salaminan natin ngayon. Yan ang malaking salamin ng mga Pilipino
ang nakikita nating aktasyon ng mga senador sa kasalukuyan. Malaki ang pagkakaiba. 215 na mga congressman pumirma, plus additional 25 nagpahabol ng perma. Impeachment deklarado ng Kongreso labang kay Sara Duterte. Great majority. Almost 300, 215 plus 25. Malaki. Ang mga botanteng mga Pilipino, 68% bumoto sa isang survey ito na walang bias, walang kinikilingan, walang pinapanigan. 68% ng mga Pilipino gusto ang impeachment proceeding para kay Sara Duterte na ituloy. Kaya alam, ang mga senador natin bulag. Kagaya ng mga nabanggit ko kanina, Bongo, Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta, Camille Villar, Amy Marcos, Robin Padilla, Mark Villar. No. Sa kanila, no. Walang impeachment. Now, dito lamang, sabi ko na nga kanina, unless na magkaroon ng mirakulo, ang impeachment na ito ay patay na. Patay na. Alalahanin ninyo, Alan Peter Cayetano, Francis Escudero, Jinggoy Estrada, yung binilang ko kanina, ilan na yon? 7. Bong Revilla, Bato de la Rosa, Rodante, Bongo, Bato de la Rosa, Rodante, Marcoleta, Camilo Villar, Amy Marcos, Robin Padilla, Mark Villar. 7 na. Ilan lamang ang kailangan para ibasura ang impeachment na ito? Siyam. Alan Peter Cayetano. Remember, dikit na dikit ito sa kay Rodrigo Duterte. Natatandaan ninyo yung tower doon sa Ilocos na itinayo dahilan sa international game. Magkakaano ang nawala roon? 8 million? 80 million? Panahon niya ni Rodrigo Duterte. So 7 plus Alan Peter, 8 na. Oh, nandiyan si Francis Escudero. 9 na. Patay na. Patay na ang impeachment. Pero huwag kayong masipayo, mga kababayan kong minamahal. May baraha pa rin ang mga Pilipino. May baraha. Malakas ang baraha ng mga Pilipino. Makagaganti kayo. Hindi lamang kay Sara Duterte, kundi sa mga senador na ito na mga balasubas. Mga senador na ito na anti-Filipino. Papaano? Against the senator? Against the truth? Meron kayong matinding baraha. In fact, etong impeachment kay Sara na ito ay isang napakagandang pangyayari sa mata ng taong bayan. Napakagandang pangyayari na makita ng taong bayan sino ba ang talaga para sa mga mamamayan, sino ba ang nabubuhay dahilan sa political dynasty, sino ang nabubuhay dahilan sa panloloko at korupsyon sa gobyerno. As against sino ang tunay na mga para sa mga Pilipino. Bibigyan ko kayo ng ilang tips, mga kababayan ko. Merong mga malalakas na bagay na merong mga mahihina. For example, electoral accountability. Ano itong electoral accountability? Ang susunod nating eleksyon sa 2028. Alam natin kung sino itong mga senador na ito ng mga balasubas na nagsisilbi para sa kanilang bulsa at hindi sa taong bayan. Simpleng pamamaraan, exercise ng taong bayan, huwag nating iboto ang mga ito. Kaya lamang, ang numero ang mahalaga. Kaya yung electoral accountability, baka mahina
na puwersa kung mananatiling marami ang bulag, mga pepe at saka mga bingi. Pero meron pa tayo, political action. In fact, ngayong July 20, I think, may rally riyan sa EDSA Monument. Anong tawag nila rin? Hindi ko maalala kung ano yung tawag nila. Meron silang parang limited rally para pag-usapan, ipaabot sa mga nakatataas sa gobyerno ang kanilang mga hinaing. May rally rin dyan sa tanggapan ng Supreme Court. I think 19 o 20. Ano bang petsa ngayon? Ngayon is 19. I think Monday, hindi ko na maalala. I apologize. May rally. Tingnan na lamang ninyo yung mga social groups ninyo, sabagat may mga nananawagan dyan ng mga pangunahing mga personalities natin, kasama si Supreme Court Justice Carpio at saka marami pa mga leaders. In fact, meron akong voice clip yata. Mamaya na kate. So, kailangan natin ng political action. Kayong mga mamamayan, kayong mga civil societies, mga organizations, pagkakataon natin ito na marinig na muli ang ating tinig sa magitan ng social movement. Buhayin ang People Power Original noong 1987. Isang malakas na puwersa ng taong bayan. Meron tayong Senate Electoral Committee, pero kung ang nakikita kong listahan dito mas nakararami, sayang ito. Walang mangyayari dito sa Senate Ethnic Committee na ito. Ang mga miyembro nito senador din At yung bloodbath ni Sara Duterte ay isang multo na nakatatakot sa mga senador na ito na miyembro ng mga anong tawag niyan? Kuratong baliling sa Senado. Senate Ethnic Committee sana pwede. Pero ang malakas dito ang political action ng ating mga kababayan. And of course, kung may nakikita kayong pag-asa sa panig ng gobyerno, it must be the judicial system. Tandaan ninyo na yung alalay ni Rodrigo Duterte na kanyang itinalaga bilang pinuno ng ombudsman by force of law ay kailangan magretiro ngayong taon. So, si Marcos ay magtatalaga ng bagong pinuno ng ombudsman. At kung ang itatalaga rito, for example, si Rimulya, na ngayon ay pursigido na busisiin ang mga sabongero, na may koneksyon sa mga extrajudicial killing ni Rodrigo Duterte, baka pwede nating sandala na ang ating ombudsman, ang ating sandigang bayan. Lahat ng ito ay sa ilalim po ng judicial system natin, sa ilalim ng sekretaryo ng Department of Justice. So baka may pag-asa ang ating legal action na busisiin itong ibinabasura ng Senado na impeachment, lagyan ng ngipin ang criminal law laban kay Sara Duterte at idagdag na natin laban sa mga senador na ito na nagsusulong ng corruption sa prosedo ng impeachment ni Sara Duterte. Ang mga senador, tandaan ninyo mga kapitbahay, ito pong mga senador natin ay mga sa ilalim din ito ng legal consequences ng kanilang mga ginagawa na madawdaw ang Department of Justice at maliwanagan ang mga kaaliwas-wasan ng mga senador na ito. Legal action. Sino ang mga pwedeng magsangat ng legal action laban sa mga ito? Taong bayan. Or mismo ang Department of Justice. Kung may sapat na mga ebidensya, by the way, right now, ay meron tayong mga impeachment charges and criminal charges na
isinangat na at pinaiimbestigahan na ngayon ng Office of the Department of Justice. Mismo ang PNP. Natatandaan ninyo si General Torre, meron siyang criminal charges na ngayon na inihahanda laban kay Sara Duterte. Ito yung pananakot niyang patayin si Marcos, patayin si Lisa Marcos at saka si Martin. Patayin. Kaya ang NBI at ang PNP ngayon ay nagkakaisa sa pag-iipon ng mga ebidensya laban sa mga ito. Kaya kung ang impeachment ni Sara ay tuluyang ibasura ng Senado, ang taong bayan ay may kamay na bakal pa rin. Etong legal processes nito kailangang panghawakan ng mga mamamayang Pilipino. Sabagat hindi po sila immune. Wala silang immunity sa prosecution sa mga kasong kriminal. May posibilidad ng criminal conviction pa rin. Si Sara Duterte at maging ang mga senador. Yun ang dapat nating tandaan. Mga senador, isama na natin dito sa anumang legal action na kailangang iplano na ng taong bayan. May karapatan kayo na magharap ng kaso laban sa mga senador na ito at laban kay Sara Duterte upang busisiin ang husto at panagutin ang mga taong may kasalanan. Well, kung walang kasalanan, absuelto. Pero dapat ang proseso ay manatili. Meron hong kasalukuyang criminal complaint ngayon ng PNP. Meron tayong criminal case na iniimbestigahan ng NBI. Tulungan natin. If you know something, say something. If you see something, say something. Ang mga rekomendasyon at mga dokumento, mga facts, ay kailangang maisumite dito sa mga sangay ng gobyerno. Kung meron kayong naibabalik na pagtitiwala ngayon, it should be it. Sa National Bureau of Investigation o kaya sa PNP, sabagat ang mga ito nakikita natin ang mga kilos at galaw nila sa kasalukuyan. Ang iba nagsasabi it is a political persecution. Pero sa mga taong bayan na nais maliwanagan ang isyo, it is a prosecution ng mga kriminal laban sa taong bayan. Huwag na nating asahan ang mga committee hearing na yan ng Senado, sabagat ang lahat ng mga ito ay may iisang direksyong pinatutunguhan. Bigyan natin ng ngipin ng Department of Justice upang isulong sa ombudsman ang mga ebidensya na ito. Naandyan ang voluminous documents galing sa Kongreso. Suportahan natin nang maging matibay ang mga issues na ito sa harapan ng ombudsman. Remember, yung appointee ni Rodrigo Duterte will be gone in retirement this year. At sana ang pumalit dyan ay tao na may puso, may dangal para sa mga Pilipino. Ang ating House Committee on Good Government ng Kongreso, ang ating Public Accountability, ay merong inirekomenda ngayon na pinaghahandaan nila ng mga criminal charges at administrative cases laban dito sa sangkot sa impeachment Sara Duterte. Ang tanggapan ng ombudsman sa kasalukuyan ay may mga kautusan ng pinalabas. Although sa ilalim ng kasalukuyang pinuno ng ombudsman may pagdududa ang taong bayan. Antayin natin na ito'y mawala sa kanyang pwesto at magkaroon tayo ng kumpiyansang muli sa ombudsman na maitulong natin sa taong bayan ang mga kaalaman natin na maisulong ang para sa karapatan, katarungan at katahimikan ng ating taong bayan.
Yun ang ating nais na ipaabot, mga kapitbahay. Sabagat ang ating Senado ngayon ay nakukulapulan ng mga kantuboy, ng mga gangsters, ng mga hoodlums, at ng mga killers. Unless otherwise, mapatunayan na sila pala ay malilinis din na mga tagapaglingkod ng bayan. So far, malabo po ang ating kapaligiran. So far, kailangan natin ang sindi ng ilaw sa kalagitnaan ng kadiliman. So far, impeachment is dead. Guro, opinion, and Saturday Live. Masaklap, di ba? Impeachment is dead. Kaya lamang may pag-asa ang taong bayan. Sabagat Sara Duterte can go to jail. Inside, Guro, opinion, and Saturday Live. Isa lang ang babanggitin ni PBBM sa SONA, sabi ni Batcom Quezon Talaget. Panagutin si Sara Duterte, tiyak na magbabago ang isip ng mga senador. Maring Mirna, magsama-sama na kayong lahat sa impyerno. Alam mo, pag si Maring Mirna magsalita, parang nanay ito eh. Asan ang walis tinting? Palawin yan! Hello everyone, sabi ni Nancy Ong. Kumusta na lamang tayo and good morning from Murrieta, California. Sabi ni parang Ron Mon. Well, kapitbahay, yan ang ating insight. Inside, Guro, opinion, and Saturday Live. Agapay po ang inyong paglingkod tuwing araw ng Sabado. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Ang ating insights, naghahatid ng mga pakikipag-ugnayan sa taong bayan sa mga issues. Ugnayan, pakinggan! Paglilingkod bayan para sa mga mamamayan. Public Service. At sabagat ito po ang tinig ninyo, ang tinig ng ating mga mamamayan. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Ang dahilan sabagat ang puso natin ay nasa inyo. Puso ko sa bayan ko. Ito ang inyong Fun Saturday Live. Fun Saturday Live. Sana mabura na natin ang mga katagang a government of cantuboys, a government of gangsters, a government of hoodlums, a government of killers. Yan ang itinatak natin noong nakalipas na administrasyon. Nakalipas na pamamahala ni Mr. Rodrigo Duterte. Salamat sa Diyos, ang issue ng extrajudicial killing nasa kamay na ng International Criminal Court.